Ay magandang umaga po. Nandito tayo sa malayo. Malayong lugar mula sa aking laging ah, pinagbablog kung saan ako lagi nagbablog. Pero ito naman ay panahon na maghanap ng ibang lugar na para medyo hindi naman nakakasama. So dito ako nga sa isang lugar na hindi ko pa kung saan man ito ay ako lang nakakalam. Tapos, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay itong patungkol po sa yung mga testigo sa flood control project. Pero bago yan, ang pinakaunang tanong ko dyan, may chance ba? May chance ba na yung flood control project natin ay mabigyan ng katarungan? Ang nakikita ko po ay laging lutuan ang nangyayari. Kaya nga naniniwala ako sa sinasabi po ni batang congressman na si Leandro Legarda Leveste na meron kayong ngayong de facto na martial law. De facto na martial law, ang sense niya ganito. Ano ba? Una, para malaman natin epekto ng San Kuno ang tinatag na martial law. Proclamation number 1081. Well, nagulantang ang lahat kasi hindi na alam ng lahat kung anong ibig sabihin ng martial law. So may nakikita doon ng ibang makita mo na maraming pinahuli si Marcos Sr. Mga pinahuli niya ng mga kalaban. Lahat po na pinahuli niya kalaban, wala siyang pinahuli na kakampi. Sa mga kalaban ng hinuli niya, puro lahat sa politika. At sa pinaka-number 1 na tao na hinuli niya ay walang iba kundi si Benigno Ninoy Aquino Sr. Katapos nun, pag nahuli niya, ay kinulong niya sa militar na kulungan. Eh, hindi naman military si Ninoy. Pero for the first time ever, ay binaboy niya, binendalo niya yung court martial. Ang court martial kasi para lang yan sa mga sundalo. Ang nililitis dyan ng mga sundalo ng mga kasalanan ng mga kagaya ng na mga conduct unbecoming an officer and gentleman. Kagaya ng ginagawa ni Jay Tariela. Eh, ang problema lang hindi siya military officer. Ang Coast Guard kasi hindi military officer, pero pwede siya makasampa ng kaso sa teorya na tinatawag na conduct prejudicial to the best interest of public service. So anyway, ang tutok lang natin ngayon ito yung mga testigo ng bayan. Sino-sino na ba ang ginagawang testigo ng bayan? Ang ginawa so far po sa ngayon ay si Henry Alcantara na regional na district engineer ng Bulacan First District. Tapos yung si Edlal Director Region. Tapos si Roberto Bernardo na Undersecretary ng DPWH na nangako raw magbibigay ng 1 billion, magsauli ng 1 billion. Pero kanya pangako pa lang. Pero tingnan mo naman si Henry Alcantara, nagbigay na ng 181 million, nagsauli ng 181 million. Tapos si Edgardo Opalencia nagbigay na ng 40 million. So sa madalit sabi, sa kayo naibalik ay 221 million pesos ang naibalik so far sa ngayon sa Kaban ng Bayan. Well, sino pang ba? Si Sally Sims. Si Sally sa Sims Construction. So Sally Santos.
So, ang kanya naman ay wala naman tayong narinig na may sinauli siyang pera. Kontraktor siya, kagaya kay Diskaya. Pero bakit si Diskaya ay pinapaikot nila sa DOJ mula pa panahon ni Remulla, ayaw nila tanggapin si Diskaya. Sige, bago natin bistuhin ko ano mga operations nila, nais ko lamang bagitin ang aking pagkakilala kay Diskaya. Yung dalawang Diskaya mag-asawa ay sa lahat po na kontraktor, wala atang ibang kontraktor, si Sally Santos ang isa, tsaka si Wawa Builders. Pero sa lahat ng kontraktor, ito ang pinakamaraming binanggit na mga taong sangkot sa flood control. Ang pangbanggit niya ay sa pamamagitan ng pagbibigay kuno ng pera. Siya nagbibigay ng pera doon lang. At may listahan siya kung magkano bigay. Malakas na ebidensya po yun. Kahit anong sabihin mo, napakalakas ng ebidensya niyan. Makukonvict yan kahit sa bribery lamang yung mga taong binabanggit nila. Lahat po ng congressman sa Quezon City, binanggit niya. 6 yung congressman sa Quezon City, pero binanggit niya lahat. Kasama niya si Franz Pumarin. Kasama din dyan ng anak ni Rapi Tulfo na si Ralph Del Tulfo na pumupunta pa ng California para mag-party, birthday party. Tumutungga ng alak na napakalaking alak, siguro yung wine glass. Multiply mo sa 5, ganun kalaki. Wine glass, wine mismo. Tapos 2 kamay, ganunin mo. 6.7 million ang binayad sa Omnia Bar sa California. Grabe ko mag-trip ito. So, isa pa dyan si Arjo Ataydi na ito yung asawa ni Maine. Nasira si Maine Mendoza dyan sa kanya. Ang mga pagpakasal nila sa Alpaland. Grabe, gastos sa flood control ng galing lahat yun. Kung marami mang pera si Maine, ay hindi sapat yung pera ni Maine Mendoza kung ikumpara mo sa pera na nanggaling sa flood control. So, nagsasamantala, kayo mga taga Quezon City, huwag nyo na iboto yan si Franz Pumarin, si Ralph Del Tulfo, si Patrick Marcas, huwag nyo na iboto yan. Sino pa si Michael Marvic Copilar? Ilan na sila? Si Marvin Rillo na wala na. Pinalitan siya ni Bong Suntay. At least maayos si Bong Suntay. So lahat po, ang problema ko lang, lahat po ng mga congressmen na binanggit ni Diskaya ay hindi pa kinakasuhan. Ibig mo sabihin, tapos kasakulukuyan naman, si Diskaya naman ay hindi pinapansin. Ibig mo sabihin yan ay pinoproteksyonan nila yung 6 na congressman sa Quezon City. Maaari, pwede. Pero ang katotohanan ng buhay dyan, sa nakita ko, ay ganito po. Dali. Ganito po nakikita natin dyan. Usisain mo ang mga testigo. Maraming dahilan pero isa sa malaking dahilan po sa nakikita ko ay yung gustong pagnakawan yung magnanakaw. Tingnan mo nga naman ang buhay nga naman. Hindi ka na makakulong, makanakaw ka pa ng daang-daang milyon. So, pasensya ka na, Mr. Prosecutor Richard Padulyon, sino pang isa, si DOJ Secretary Frederick Viado, sino pa mga tao no dyan, isa lang po ang nangyayari, ang katotohanan dyan. Pera-pera lang yan. Pinagnanakawan nyo yung mga magnanakaw. Pag nagbigay sa inyo ng pera ang mga magnanakaw na yan, kagaya kay Henry Alcantara, si Roberto Bernardo, si Salis Santos, at saka si Edgardo Oponencia, ibig sabihin po, binigyan kayo ng pera, hiwalay pa yung perang sinauli. At may natira pang pera sa kanilang mga kamay. Ganun po yan.
So, ibig sabihin po, dito yung abuso na nakikita natin eh. Yung witness protection program natin ay lantad po siya para madaling diskartehan ng mga tiwali ng mga DOJ officer. Alam mo kung bakit? Sa ilalim po ng batas, sa ilalim ng batas ng witness protection program ay DOJ lamang ang magdesisyon. DOJ lamang magdesisyon. Hindi ba yan ay ano? Yan ay unconstitutional? Labag sa konstitusyon? Ngayon, nais ko lang idiin po na ang aking nasagap na balita, talaga po na ginagawa nila ay may sindikato sila dyan na DOJ lang magsasabi kung sino ang pwedeng magiging state witness kapalit ng bigyan sila ng pera. Halimbawa, kagaya kay Henry Alcantara, nagbigay siya pauna na 40 pauna na 110 million, 111 million. So, binigay ba kaya? Magkano naman tanong doon, magkano binigay sa kanila ni Frederick Bida, sa kanila ni Rimulya? Kasi si Rimulya, bata niya si Frederick Bida. So ngayon, bakit pinupursige nila yung ganong sistema? Sinasamantala po nila yung batas RA 6981. Basahin muna natin ang batas ng Republic Act 9A, RA 6981. So nakalagay dito, Section 3, admission into the program. Any person who has witnessed or has knowledge or information on the commission of a crime and has testified or is testifying or about to testify before any judicial or quasi-judicial body or before any investigating authority may be admitted into the program, provided that A, the offense in which his testimony will be used is a grave felony as defined under the revised penal code or its equivalent under special laws. Letter B, his testimony can be substantially corroborated in all material points to be corroborated by other witnesses. Letter C, he or any member of his family within the second civil degree of consanguinity or affinity is subjected to threats to his life or bodily injury, or there is a likelihood that he will be killed, forced, intimidated, harassed, or corrupted to prevent him from testifying, or to testify falsely or evasively because or not on account of his testimony, and he is not a law enforcement officer, even if he would be testifying against the other law enforcement officers. In such a case, only the immediate members of his family may avail themselves of the protection provided for under this act. Ito yung binabasa ko ay patungkol lamang ito sa pagiging admission ka lang sa protection ng testigo. Hindi ibig sabihin na ikaw ay witness na ng bayan. So dito naman sinabi niya, if the DOJ, after examination of said applicant and other relevant facts is convinced that the requirements of this act and its implementing rules and regulations have been complied with, it shall admit said applicant to the program, requires said witness to execute a sworn statement detailing his knowledge or information on the commission or of the crime, and thereafter issue the proper certification for purposes of this act. Any such person admitted to the program shall be known as witnesses. So witness lang siya. Hindi pa siya ibig sabihin na state witness na hindi na siya kakasuhan. So therefore, yung tama si Marcoleta sa pagsasabi, kung ikaw ay testigo, hindi kailangan na mayroong ibalik ang pera. Hindi kailangan, hindi pinag-usapan niya dito. Pero pinagpipilitan ng mga Department of Justice mula pa sa panahon ni Bonjing or ni Boying Rimulya
nung siya hindi pa ombudsman, ay pinagpipilitan niya na kailangan magsauli mo na. Ngayon, ang tanong ko naman, at ang tanong din ng bayan yan, bakit kailangan magsauli? Hindi pa nga natin alam kung magkano ninakaw. Siyempre naman, sino ba mananiwala sa mga magnanakaw na sasabihin, ito lang po ninakaw ko? Walang maniniwala, maliban lamang to sa magnanakaw rin ang tinatanong mo. So, ibig sabihin po, sa grupo nila ni Remulla, ang ginagawa nila, kinukunan nila ng pera, mga nagsauli ng pera at palabasin na state witness at hindi na makakasuhan. So, kapalitan, magsauli sila ng pera kagad at magbigay na ng pera para sa kanila. Hiwalay na pera yung ibubulsa nila ni Boying. Ngayon, nagtataka ka bakit nung umalis si Boying Remulla, pumunta siya sa DOJ, bakit ayaw niyang ipa-appoint kay Bongbong Marcos yung ibang tao para magiging Department of Justice Secretary? Ba't gusto niya ay acting si Frederick Bida? Wala akong nakikita ng ibang kasi bata niya sarado si Frederick Bida na dating mayor ng Mendez Nunez sa Cavite. So, ngayon, kung yun ang ilalagay niya, makakasiguro si Remulla na yung lahat ng kikitain mula sa Witness Protection Program ng mga isasauli ng mga testigo na pera ay hindi mawawala. Magkakaroon pa rin siya ng partida. So, tingnan natin dito. May tinatawag na memorandum of agreement with the person to be protected. So, ang problema ko lang dito, iba yung section ng state witness. So, sa memorandum of agreement, yan ay kasunduan sa gitna ng testigo at saka ng Department of Justice. So, ibig sabihin dito, tama ba ito na Department of Justice lang mag-decision tapos dadalhin sa usapin na section 10 state witness at kung maging state witness ka, hindi ka na magkukulong. So kapalit ng, halimbawa, nagnakaw ka ng 3 bilyon. Isinauli mo yung 200 million. Binigyan mo na si Remulla ng 100 million. Hindi may tatakbo ka pa, hindi ka pa makukulong. Ganun po nangyayari sa atin. Kaya nakalagay po sa section 10, state witness, any person who has participated in the commission of a crime and desires to be a state witness can apply and if qualified determined in this act and by the department shall be admitted into the program whenever the following circumstances are present. Yun. Number 1, the offense in which the testimony will be used is a grave felony. Number 2, there is absolute necessity for his testimony. Number 3, there is no other direct evidence available for the proper prosecution that the defense offense is committed. His testimony can be substantially corroborated on all its material points. He does not appear to be most guilty, and if he has not accused discharged from an information criminal complaint by the court in order that he may be a state witness pursuant to sections 19 and Rule 119 of the Vice Penal Court, rules of court of the court, may upon his petition be admitted to the program. So ito ngayon ang pinaka-problema natin. Ang mag-problema ay ang DOJ. Pagtapos ma-aprobahan ng DOJ, wala na, automatic na. Pero hindi naman ibig sabihin na wala ka ng chance kung ikaw ay testigo na nakagawa ng krimen at gusto mo tumistigo. Apply ka sa court direkta. Huwag ka sa DOJ. Pero ang puntos ko rito ay nagiging labag sa konstitusyon nito kasi unang-una, ang konstitusyon natin ay nag-utos na dapat ang mga biktima dapat po ang mga katarungan na makukuha natin. So paano natin makukuha ang katarungan kung nagkukutsabahan ang mga state witness at saka yung taga-Department of Justice? Di ba? Ganun talaga ang pinaka-problema natin. So, as of now, I am saying na talagang ipaglalaban nila ni Boying Remulla kasi kasabat pa rin si Boying sa diskarte nila na kukunan. Sa ngayon, nabigay si Edgardo Opolencia, 40 million. Magkano kayo ninakaw ni Opolencia?
Hanggang ngayon din natin alam. Idideklara ba nila yan? Tapos ikakapitalize nila ang tinatawag ng confidentiality rule. Mukhang hindi asiwa sa Constitution yan. Biro mo magnakaw ako 1 billion. Isa uli kong 100 million. Ibigay ko kay Buing ni Mulya at saka mga kasama niya yung 100 million. Eh di ligtas na ako. Gagamitin ko yung pera na ninakaw ko. Grabe. Ganun po nangyari. Ang nangyari, nakawan ang magnanakaw. Tapos kung makanakaw pa sila, wala pang ebidensya para makulong sila. Grabe. Matindi talaga. So ngayon, yan po ang nakita natin na mga pang-depensa sa mga pangyayari. So ibig sabihin, maliban po sa kumita sila dito, ay ginagamit pa rin nila na panangga kay Bongbong para hindi pakasuhan si Bongbong at panangga rin laban kay Romualdez at para hindi pakasuhan si Romualdez saka si Bongbong, di ba? So that double purpose, grabe naman ito. Kikita ka na, sasanggain mo pa si Bongbong at saka sa gana naman o sa side ng mga nabigyan ng pagkakataon, kikita sila na malaki. Akalain mo, para naghatag lang sila. So, paano natin yan? Ipapalap talaga natin ito sa susunod na pag-usapan natin ng gusto. Ngayon, hanggang ngayon po si Diskaya ay hindi inaprubahan. Kasi wala siyang alok na paunang alok. So, paano na ngayon yan? Kasi ang katwiran naman ni Diskaya, mga lihitimo daw ang kanyang mga proyekto. Ngayon, hindi naman ako maniwala dyan. Pero kung magiging honest ka lang, tutulungan pa kita. Sige, nandyan na muna tayo ngayon. No? At magandang umaga. Nandito tayo sa malayo. Siyempre, maraming mga maghingi ng balato dyan sa kanila. Predirect Vida, I'm asking you, ano nangyari dito? Richard Padulyon, magkano kinita niyo ni Vida? At magkano binigay niyo kay Remulla? Kasi si Remulla, bilang ombudsman, lahat ng mga kaso na i-prepare sa Department of Justice ay ipapasa sa ombudsman. Si Remulla din na magdidesisyon. Nako. Ganun nga mangyari. Okay, basta mag-shoutout na lang muna ako, ha? Yeah, Dennis Kausing, kapatid ko. Si Galaxy, good morning po, sir. Watching from Singapore. MC Kaasi, kinikilan. Tama, yan tamang term, kinikilan. Kinikilan. Mas importante sa kanila yung pera. Doble kita sa pagbayad. Sila, bayad ni BBM, lagay na ng mga witness, pati mga pangasangkot na congressmen. Okay, sino pa? Encantadios. Ano daw, ha? Basura. Anong ibig sabihin? Smell Bikilyo. Balato naman dyan. Si Rodster, puro pagkakutsaba. Tapos sino pa? Si Ed Lamago. Hi, sir. So, walang ibig sabihin po, tama yung sinasabi ni Kiko, ni Lito Libiste. Alejandro Libiste, na may talagang may Marcelo ngayon na patago sa ngayon sa ating bayan. Yun ang nangyari. Ang objective ay kumita ng pera. Okay? Magandang hapon.